Ito na yung mas kinakatakutan ng Chinese PL Navy. Ang dagdagan pa ang missile system na kasalukuyang nasa EDCA sites. Literal na patay ang China dito. It remains the same. Insofar as my talk with the National Security Advisor, Mr. Waltz, is concerned, it remains the same. And we talked about even enhancing existing partnerships. Ayan mga utol, napakalinaw yan. Nag-usap na yung bagong Defense Secretary ng Defense Chief ng US at ang ating National Defense Secretary na si Sergey Bochodoro. No? So, hindi kakansilahin. Bagkos, i-enhance pa yung mga pagtulong ng United States sa ating depensa. Napakalinaw yung sinasabi ni Secretary Bochodoro. Di ba ito nga nung nagpadala ang United States of America ng mga armas dito sa Pilipinas, talagang umiyak na China, umangal na. Sabi nila, mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Ito magandang balita to para sa ating mga kababayang mga Pinoy na nangangamba ukol sa ugnayan ng Pilipinas at ng US. Okay, mga utol, kasi alam naman natin na isa sa pinakamatibay nating alay o kaalyado etong United States of America, pero since nagpalit nga sila ng presidente at presidente na si Trump, baka daw yung agreement natin US at Pilipinas medyo magbago. Pero ito po, mga utol, US Defense Chief Tugibo, if China declare war, we will defend the Philippines. Ayan ang sabi ng US Defense Secretary kay Gibo Chodoro. Iyak na naman ng China. Mula to kay Mabs Castle, pakisubscribe siya, pakilike na rin yung video. Siyempre, titingnan natin yung article o yung mga nasusulat tungkol dito para rin sa legitimacy. Okay, game na. Ay ang China sa balitang ito. Kinumpirma na ni Defense Secretary Gilberto Chodoro na hindi tatanggalin ni US President Donald Trump ang $500 million na military assistance. Walang ipo-pull out na military weapons. Tuloy ang konstruksyon ng EDCA sites at mas lalo pa daw papalakasin ang military alliance sa West Philippine Sea. Pero ang daming may mga Pinoy pa rin talaga na kumukontra dyan sa EDCA site. Bakit kaya? Alam naman natin na meron tayong threat, no? Yung China. Alam na natin may napipintong gera na napipigilan lamang dahil nga itong China ay takot sa ating mga kalyado. Hindi po sila takot sa Pilipinas. Binubuli nga nila tayo Ngunit dahil nga meron tayong mabibigat na kalyado na nagbabanta sa kanila, kagaya ng United States of America na binabanta ng China na pag inatake nyo itong Pilipinas, magkakandaleche-leche tayo. Yun po yung pumipigil sa mga plano ng China. Pero bakit itong mga ibang kapwa natin Pinoy ayaw pa din? Oo, alam natin, naiintindihan natin na yung concern nila na alam mo yun, tuso ang Amerika Alam naman natin yan kasi pinapanatili nila ang global dominance nila, kaya sila nakikialam talaga. Okay? Pero sa akin, mas payag ako sa Amerika yung kaalyado natin kaysa China. Kayo ba? Okay? Tuloy muna natin. Mahaba pa yun, pero Si Professor Banlawi, asan na yung sinasabi mo, Prof, na iiwan ng US ang Pilipinas? Dito nakausap na kasi ni Secretary Gibo ang bagong US Defense Secretary na si Pete Hegseth. Walang aalisin, walang babawasan, kundi mas lalong dadagdagan at i-enhance pa daw. Ito na yung mas kinakatakutan ng Chinese PL Navy. Ang dagdagan pa ang missile system na kasalukuyang nasa EDCA sites. Literal na patay ang China dito. It remains the same. Insofar as my talk with the National Security Advisor, Mr. Waltz, is concerned, it remains the same. And we talked about even enhancing existing partnerships. Ayan mga utol, napakalinaw yan. Nag-usap na yung bagong Defense Secretary ng Defense Chief ng US at ang ating National Defense Secretary na si Sergey Bochodoro. No? So, hindi kakansilahin. Bagkos, i-enhance pa yung mga pagtulong ng United States sa ating depensa. Napakalinaw yung sinasabi ni Secretary
Gibo Teodoro. Di ba ito nga nung nagpadala ang United States of America ng mga armas dito sa Pilipinas, talagang umiyak na China, umangal na. Ang sabi nila, tanggalin nyo yan. Tanggalin nyo yan at dahil nasisira ang ating relationship, ang China-Philippines relationship daw dahil nga daw sa pakikialam ng US. Diba? And sagot naman ng President Bongbong Marcos sa kanila, tanggalin nyo yung mga barko nyo dyan sa West Philippine Sea at aalisin namin to. Napakasimple, no? Ang gusto ng China, tablahin natin ang United States of America nang sa ganun, alam nyo na, di ba? Anong kasunod nun? Anyway, pa-comment inyong opinion tungkol dito, tuloy muna natin. There are saying commitment of a heavy security presence in Asia of the US under Trump. Yun yung commitment ng national security. No, the commitment that our bilateral and multilateral activities will continue or be enhanced. I will have a conversation with Secretary Hegseth in the coming days. So, we'll see. Pero kahit tuloy ang military assistance ng Amerika, dapat bumili pa rin tayo ng sarili nating mga barkong pandigma, mas maraming fighter jet at dagdagan ang supersonic missile na BrahMos para kahit walang tulong ng Amerika, kahit papaano kaya nating makipaggera sa China. Ngayon, hindi pa talaga tayo pwede makipaglaban sa mga Chinese. Kaya natawa si Secretary Gibo kay Pangulong Bongbong Marcos. Halata na niloloko daw ni PBBM tong si Maunik. Hindi daw aalisin ng AFP ang Typhoon missile. Kung gusto ng China makipag-ayos, palayasin talaga nila ang lahat ng kanilang barko, pero hindi daw talaga aalisin ng Pilipinas ang missile system. Well, Diba? I mean, if China claims to be what it is, a responsible, peace-loving, law-abiding, purported leader of the world that wants to shape the world, it should get out of our territory, Tama. denuclearize its arsenal, remove its ballistic capabilities. Ayan ang mga utol, no? Tama yung sinasabi niya. Kahit ako kahit simpleng tao, maiintindihan yung ginagawa ng China. Kung totoo sila, etong China sa kanilang mga pinagsasabi na totoong nag-a-abide sila sa international law, wala silang planong ganon na masama. Kung totoo yung mga sinasabi nila na ang gusto nila harmonious relationship sa Pilipinas, o hindi na lang sa Pilipinas, sa lahat na ng bansa dito sa Asia na kanilang binubuli, kung totoo yun, hindi nila gagawin yun. Bagkos, kakaibiganin nila in terms ng okay tayo economically, pero ang ibig ko sabihin, mali yung sinasabi nila sa kanilang ipinapakita. Inaagawan po nila tayo ng teritoryo, 'di ba? Doon pa lang sinungaling na sila sa kanilang mga pinagsasabi na anong harmonious relationship. Inaagaw nyo yung teritoryo namin, inaangkin ninyo. Yun yung tamang term, inaangkin nila. Yung feeling nila talagang kanila, na tayo yung parang tayo yung nangaagaw. 'Di ba mga utol? So, 'di ba? Paano tayo maniniwala sa kanila? Mga tanga ba tayo? 'Di ba? Kaya nagugulat ako doon sa ibang mga Pinoy na kumakampi pa sa China. Diyos ko. Dapat nga, 'di ba? Tablahin na natin yung mga nila yung mga tawag doon. Lumalakas kasi sila sa ekonomiya. Yung Road and Belt Initiative nila, something kung hindi daw nagkakamali. Anyway, ito yung post ni Secretary Gibo Teodoro, no? PS, US Defense Chiefs hold introductory call under new US admin. Okay? Kansas City Secretary of, basahin ko lang ng konti Secretary of National Defense Gibo Teodoro and recently confirmed United States Secretary of Defense Pete Hegseth held their first official phone call today to discuss key security developments in the Indo-Pacific and the enhancement of the two countries' existing bilateral and multilateral engagement. So sa madalit sabi, i-enhance pa yung yung existing na alyansa ng Pilipinas at US. Kung ano man mga tinutulong na US, dadagdagan pa kung ano pa man yun.
O, so napakalinaw yan mga utol. Bumalik na tayo dito. Comment nyo na lang inyong opinion. And stop their illegal and aggressive activities. I mean, that's the responsibility of any peace-loving, freedom-loving state. Tama. Binatigos naman ni Secretary Gibo tong si Mao Ning na wala daw Chinese spy. Required nga daw sa bawat na Chinese na mag-report sa China. Nakakatakot ano. Halos lahat pala ng Chinese tuta talaga. As in basta daw against sa Chinese government, i-report daw agad yun. How can you deny being a state-sponsored that an activity is not state-sponsored when you have an intelligence law that mandates every Chinese citizen or company to be practically an agent of their security service. Grabe, no? So by their own legal internal acts, they criminalize themselves. Tama. Good news to sa Pilipinas ang tulong ng Amerika. Pero dapat tayong tumindig sa sariling atin. Kayo, sa tingin nyo, tama ba si Secretary Gibo? I-comment. Oo, palagay ko tama. Anyway, tuloy naman yung ano natin, yung pagpapalakas ng ating sandatahang lakas, yung Horizon, no? Horizon 3 na yata tayo kung hindi daw nagkakamali. So, marami tayong asset na ina-acquire na paparating na. Okay? Pero dapat focus tayo rin sa mga karagdagang mga barko kasi kaya lang napakamahal pero yun po ay parang government to government, no? So mga utang kasi napakamahal ng isang barko lalo barkong pandigma. So yung mga kagamitan na yan ng mga pandigma ay napakamamahal niyan. So mahihirapan talaga tayo acquire all at once. So dahan-dahan at galing sa iba't ibang mga kaalyadong bansa natin, so utang. Anyway, kailangan pa rin natin yun at sana tumuloy-tuloy. Sana yung susunod na administrasyon, kung sino man magiging presidente, ituloy yung pagpapalakas ng ating sandatahan lakas. Hindi dahil gusto natin gumera, kundi dahil para may kakayahan tayong magtanggol ng ating bayan, ng ating bansa. Anyway mga utol, maraming salamat pa. I-comment ang inyong mga opinion. Maraming salamat, Malz Castle. Maraming salamat sa inyo. Muli ako sa Target Achilles. Ako nagpapasalamat sa walang hanggan yung pagsuporta. Kayo mag-ingat, keep safe, God bless at saludo po ako sa inyo lahat. Maraming salamat po. Huwag niyo makalimutan mag-comment.